Hmm. Ito na naman. Grabe na naman ang nagtitiis ng mga unemployment. Lumalala ngayong itong buwan ng April. Ngayon May, June. June ngayon, no. Tumaas ng tumaas ang unemployment, worsen. Worsen na worsen ang employment natin. Unemployment. Marami po ang wala ng trabaho sa Pilipinas. Kaya itong karamihan ngayon, nakakaawa sa mga kababayan nating Pilipino na gusto na lang lumabas ng bansa. Marami ang nag-a-abroad palabas ng bansa kahit hindi sila sigurado doon sa mga trabaho nila. Basta lang mayroon silang pagkakikitaan, mabubuhay nila ang pamilya nila. 2.6 million jobless sa buwan ng April yan Ngayon June na. Ilan na naman kaya ngayon? Tumataas na naman siguro. Ano ang may pagyayabang mo dyan, Marcos Jr.? Bangag. Anong may pagyayabang mo dyan, bangag? Na nagawa mong maayos sa bansa? Patuloy na pinapahirapan mo ang mga ordinaryong Pilipino. Marami na niyan. Ilan na kayang milyon ang hindi makakain sa 3 bisis isang araw. Ano to? Hindi mo ba nakikita to, Marcos Jr.? Sino na naman ang bumubulong sa'yo? Maayos na. Marami na tayo. Naririnig kita nung speech mo na marami na tayong gumagawa ng na mga marami na tayong tao na nagkaroon ng tumataas yung may mga trabaho. Putang ina ka. Nakikinig ka sa mga bumubulong sa iyo ng mga gago. Hindi mo tinitingnan ang katotohanan. Ito galing sa Inquirer to. 2.6 million jobless na naman ng mga Pilipino, tumataas ng tumataas. Saan pupulutin ang pamilya nito? Magtrabaho ka sa Pilipinas, mura ang sahod. Kaya marami ang lumalabas ng bansa. Nagtatrabaho sa ibang bansa. Kahit na alam nilang mahirap iwanan ang mga pamilya nila. Pero kinakaya nila dahil sa kahirapan. Dahil pag mananatili sila sa Pilipinas, magugutom ang pamilya nila. Yan ang tandaan mo, Marcos Jr. Sa panahon ni PRRD, bumababa na ng unemployment ng mga Pilipino noon. Pero ngayon, rumaragasang pataas na pataas ang mga walang trabaho sa Pilipinas. Pero anong pinag-abalahan mo, Marcos Jr.? Anong pinag-abalahan ng putang inang gobyerno mo? Ng mga congressman? Panay ang imbestiga, panggigipit sa mga kritiko mo, bangag. Dapat ka lang naman kasing i-criticize wala kang kwinta Lahat lumalala ang kahirapan sa bansa. Yan ang pinag-abalahan ng gobyerno mo. Lalo na dyan sa Kongreso. Quadcom na mga hayop, na mga inutil. Hindi na nagtatrabaho. Pinagkaabalahan na ang mga kritiko na nag-criticize sa kanila dahil sa mga ginagawa nilang vice scam na pagnanakaw ng budget ng Pilipinas. Yang vice scam, ano nang nangyayari? Nasaan na ang pera? Na nabubulabog kayo na nag-filling the blanks ninyo ang mga amount. Yung na bulabog nila ni Attorney Vic, ni Attorney Hinlo, na ilang bilyon yon ang dinadagdag sa vice scam budget ng Pilipinas ng 2025. Di ka ba nahihiya, Marcos Jr.? Kaya yan ang sinasabi ni Mayor Isko Moreno. Kung gusto mo talagang magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino, yung utang ninyo sa tax yata yung sinasabi ni Isko Moreno na 203 billion na hindi mo binayaran ng Marcos family ang tax na 203 billion,
Bayaran mo, Marcos Jr., kaya wala kang karapatan magsasabi sa aming mga taong bayan, na magbayad kami ng tax, kupal ka. Dahil ikaw mismo, pamilya mo, mga tax evaders kayo, hayop kayo. Pamilyang kawata na Marcos. Ang dami niyong ninakaw noong panahon ng ama mo, tang ina ka. Ka nahihiya. Yung 203 billion at bayaran ninyo, bayaran mo para maiayos ang unemployment ng mga Pilipino. Nakakahiya na po ang Pilipinas. Wala na pong patutunguhan pag magpapatuloy na andyan nakaupo ang hinayupak na walang kwintang presidente. Wala na pong mapupuntahan ang Pilipinas natin. Kawawa po kayong lahat mga Pilipino. Kawawang kawawa kayo. Kumplito na po ang Pilipinas. Kumplito. Pumasok na po sa kumunoy. Lahat na lang sasabihin natin. Mga bilihin ang tataas ng mga presyo. Lahat-lahat na. Kaya lahat na nga pag nakikinig ako sa mga balita, nagbabasa ako, talagang manggigigil talaga ako. Nagpapakita lang na wala talagang ginagawa itong putang inang gobyernong bangag. Ang pinagkaabalahan, ang impeachment ngayon ni Sara Duterte. Yan, kasi makakain ang mga taong bayan yan. Pag ma-impeach BP Sara, makakakain siguro ang mga Pilipino. Yan ang pinagkaabalahan ng mga gobyernong hayop na gustong i-impeach talaga si BP Sara. Sino kaya ang gustong papalit? Si Tambaluslos, Romualdez? Ay, Diyos ko po. Lalong pupulutin sa taihan ng Pilipinas. Pag si Romualdez ang papalit, pag halimbawang ma-impeach talaga si BP Sara, wala na talagang mapapatunguhan tong Pilipinas. Yan ang pinagkaabalahan ninyo. Wala kayong pakialam sa kahirapan ng mga Pilipino. Wala kayong pakialam kung ano ang nararamdaman ng bawat pamilya ng mga ordinaryong Pilipino na kumakayod, nagtatrabaho ng minimum wage lang. Putang ina, may mga employer pa dyan na niluluko pa sila. Yung iba dyan, hindi pa nga binabayaran yung mga is nila, PhilHealth. Ang pira ng PhilHealth, ibalik mo na, Bangag Marcos Jr. Yang kasabwat mong si Ricto, yan ang dapat tanggalin mo, hayop ka. Ibalik nyo na, pinapabalik na ng Sandico Supreme Court ang pira ng PhilHealth. Yan pa, isa pa yan. Grabe kakawatan, grabe ang korupsyon sa panahon ng Marcos Jr. Paano? Kawatan ang pamilyang leader natin, kawatan din ang mga nasa baba. Yun. Nakakahiyang Pilipinas. Kaya saan pupulutin ang Pilipinas? Pupulutin sa taihan, hindi lang kangkungan, sa taihan. Putik bansa ito. Dahil sa pagpapatakbo ng gobyernong inutil, walang kwinta. Pinapabayaan lang kayo, mga Pilipino. Kawawa kayo dyan. Pamilya ninyo nagugutom. Pero marami pa rin ang tanga. May mga tanga pa rin at mga bubo, mga gago. Yan ang nakakagalit.